Manda, habang maaga pa, pauwiin mo na yung mga pinsan mo. Delikado sa baryong to. Sinasabi ko ito sa'yo dahil ganun din ang sitwasyon ko ngayon. Sambit ni Ate Sandra na tila hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Sandra? Hindi kita maunawaan. Basta, sumunod ka na lang sa sasabihin ko. Gusto ko sanang sumama sa paglisan ng iyong mga pinsan. Sa tingin ko ay ligtas ka naman dito dahil ganap ka ng magiging miyembro ng kanilang pamilya dahil ikakasal ka na bukas kay Pablo. Magtatanong pa sana ako nang biglang dumating ang ina ni Pablo at niyaya niya ako bumaba ng bahay. Habang naglalakad kami ng marahan sa hagdan ng ina ng aking nobyo, ay bigla na lang itong nagsalita at nagtanong. Huwag mo na lang intindihin si Sandra, Amanda. Alam mo, hindi ko gusto ang ugali niya at ayaw ko sa kanya para sa anak ko dahil may konting sayad ang kanyang ulo. Amanda, ano ba ang pinagsasabi sa iyo ni Sandra? Wala naman po kami masyadong pinag-usapan, Inay. Nag-usap lang kami sa mga simpleng bagay-bagay sa buhay. Pagsisinungaling ko sa ina ng aking nobyo. Naisip ko kasi na may nais itong ipahiwatig sa akin na hindi niya masabi. Ganun ba, Manda? Basta kung may kabaliwan siyang sinabi sa'yo, huwag mo na lang intindihin. Dahil may saltik yun sa pag-iisip. Sagot sa akin ng ina ni Pablo habang nakangisi ang kanyang mga labi. Nang makababa kami ng hagdan, ay dumiretso kami sa hapagkainan dahil nakahain na ang ilang lutong ulam. Naroon na rin sa mesa ang ilang matatanda na miyembro ng kanilang pamilya. Sinabi ko sa ina ng aking nobyo na tatawagin ko lang si Pablo, pati ang aking mga pinsan. Nang sa gayon ay sumabay sa akin kumain. Dahil alam ko sa aking sarili na nagugutom na rin sila. Sa haba ba naman kasi ng kanilang biyahe ay tumulong pa sila sa ilang mga gawain. Subalit sinabihan ako ng aking biyanan na bahala na daw mag-asikaso sa kanila ang ate ni Pablo na nakatalaga naman sa pagluluto. Wala akong nagawa kundi tumungo sa hapagkainan kung saan kasama ko ang matatanda na miyembro ng kanilang pamilya. Marahan akong umupo sa antigong bangko na kahoy at mariin nila akong pinagmamasdan na tila parang nangungusap sila gamit lamang ang kanilang mga mata. Nang mga sandaling yon, Sir Ken, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili na tila parang may mali sa kanilang kinikilos. Sa mga oras na yon, ay may nabuong agam-agam sa aking sarili na hindi ko lubos maipaliwanag. Habang tahimik nila akong pinagmamasdan sa hapagkainan, ay matapang kong binasag ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtawag ko sa pangalan ng aking nobyo. Narinig naman kaagad ni Pablo ang aking tawag dahil sinadya ko talagang lakasan ang aking boses. At nang makalapit na sa akin si Pablo, ay nilapat niya ang kanyang mga palad sa aking balikat at marahan niya akong hinaplos. Oh, Manda, bakit mo ako tinawag? Hindi mo man lang sinabi sa akin na nagugutom ka na pala. E di sana sinamahan kitang kumain. Sambit sa akin ni Pablo nang makalapit ito sa akin. Dahil sa sinabi sa akin ng aking nobyo, ay bigla akong naghinala sa kanyang ina, pati sa ilang matatandang kamag-anakan niya. Sa totoo lang, Pablo, hindi naman talaga ako nagugutom. Nakakaya naman kung tatanggihan ko ang iyong ina. Niyaya niya kasi akong saluhan kumain ng matatanda sa hapagkainan. Matapang na sagot ko sa sinabi ng aking nobyo. Nagulat si Pablo sa aking sinabi.
at pahapyaw na tinignan ng kanyang ina. Nang gabing yon, Sir Ken, ay bakas sa mukha ng aking nobyo ang inis niya sa kanyang ina, pati sa ibang matatanda na kanyang kamag-anakan. Dahil sa inastan nila sa akin, para kasing may ibig ipahiwatig ang pag-alok sa akin ng kanyang ina na kumain kasabay ang matatanda. Nang kakausapin sana ni Pablo ang kanyang ina, ay bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng kanilang bahay. Kaya dali-dali kaming lumabas ng pinto upang tignan ng kaganapan. Nang makalabas kami ng pintuan, ay agad naming nasilayan ng ilang mga tao na nagtatakbuhan sa loob ng sayawan. Dahil may nagaganap na patayan, at natigil din ang malakas na tugtugan dahil sa nagaganap na saksakan at tagaan ng dalawang lalaking nagkapikunan. Nang gabing yon, ay malinaw kong natatanaw kung paano magpalitan ng taga ang dalawang lalaking nagkainitan sa sayawan, na halos ang isang lalaki ay sumayad na ang bituka sa lupa sa labis na tama ng ilang saksak at taga sa kanyang tiyan, habang ang isa namang lalaki ay may ilang tama ng taga sa kanyang balikat na halos maligo na sa sarili niyang dugo. Halos nanlulumo ako sa aking nakikita, Sir Ken, dahil yon ang unang beses kong makakita ng taong nagpapatayan malapit sa aking harapan. Malakas kong sinigawan ng aking mga pinsan na lumapit sa aking kinaroroonan, sapagkat natatakot ako na sila ang mapagbalingan. Dahil ng mga sandaling yon, ay nanatili pa ring nakatayo ang isang lalaki, kahit nasugatan na ang kanyang katawan, at higit sa lahat ay nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Matapos bumulwak ang bituka ng kanyang kaalitan, ay kaagad itong humandusay sa lupa. At kahit bumulagta na ito, ay wala pa ring tigil sa pag-unday ng taga ang isang lalaki, hanggang sa maputol nito ang ulo ng kanyang kaalitan. Nagtataka din ako kung bakit wala man lang rumesponding mga tanod, bagkus ay hinayaan lang ito ng ibang mga kalalakihan. At matapos niyang mapaslang ang kanyang kaaway, ay malaya itong naglakad papalayo na parang walang nangyari. Halos hindi man lang nakaramdam ng takot ang ilang kapatid at kamag-anakan ng aking nobyo, lalo na si Kuya Mael, na parang natutuwa pa ito sa nangyayaring kaganapan. Halos takot na takot din ang aking mga pinsan ng gabing yon, dahil nakikita ko sa kanilang mga mukha ang labis na pagkasindak na halos nanginginig na ang buong katawan sa takot. Naalala ko pa ng gabing yon, ay napakapit pa sa akin ang 3 pinsan kong babae. Matapos iwanan ang nakabulagtang pugot na ulong katawan ng lalaki, ay ilang kalalakihan ang kumuha sa katawan nito at isinilid sa isang sako kasama ang pugot nitong ulo. Binuhat nila ito at dinala patungo sa madilim na bahagi ng kalsada. Matapos ang naganap na patayan, ay muling tumunog ang malakas na musika ng sound system at nagpatuloy ang naudlot nilang sayawang pang-barangay. Nang gabing yon, ay halos wala na akong gana pang kumain at parang bumaligtad ang aking sikmura. Pati ang 3 pinsan kong babae ay wala na ring ganang kumain, habang ang 2 pinsan ko namang lalaki ay muling niyaya sa naudlot nilang inuman. Nagpaalam ako sa aking nobyo. Napupunta muna ako sa aking silid kasama ang aking 3 pinsang babae, dahil labis din silang kinakabahan sa naganap na patayan. Gusto sana akong samahan ni Pablo sa aking silid, subalit sinabi ko sa kanya na asikasuhin na lang niya ang 2 kong pinsan na lalaki, dahil malalapit ko silang kamag-anakan. Tumango naman ito at sinabing aasikasuhin daw niya ang aking mga pinsan. Matapos kong magpaalam kay Pablo,
ay tumungo ako sa silid kasama ang aking mga pinsan na babae upang magpahinga at para na rin pakalmahin ang aming mga sarili. Lalo na't ikakasal na ako kinabukasan. Nang makarating kami sa aking silid, ay pinaupo ko ang aking mga pinsan sa aming higaan at nagpaalam ako saglit sa kanila na pupuntahan ko lang si Ate Sandra sa kanyang kwarto upang muling kausapin. Subalit nang makarating ako sa kanyang silid, ay wala doon si Ate Sandra. Ngunit naroon ang pares ng suot niyang tsinelas. Marahan ko siyang tinawag at naisip ko na baka nagbanyo lang ito. Subalit walang tugon si Ate Sandra. Kaya minabuti kong pasukin ang kanyang silid dahil ng mga oras na yon ay walang katao-tao sa ikalawang palapag. Nang makapasok ako ng silid ni Ate Sandra, ay napansin ko na tila magulo ang kanyang gamit. At napansin ko rin ng isang bag na nakabukas at naglalaman ng isang botelyang langis na kung susuriin ay gawa ito sa langis ng nyog na may halong gamot na halamang oregano at katas ng kalamansi. Dahil nakikita ko rin ang ilang buto ng kalamansi. Napansin ko rin na bahagyang kumukulo ang naturang langis. Kaya biglang may sumagi sa aking utak na madalas sabihin sa akin ng aking mga magulang. Madalas kasing sabihin sa akin ni inay na tuwing kumukulo ang langis sa kasagsagan ng gabi ay may masamang elemento na umaaligid malapit sa paligid at tinatawag nila itong mga aswang. Naniniwala kasi ako sa mga aswang dahil laking probinsya ako at halos marami na rin ang nagpapatunay na totoo ang mga aswang. Dahil sa aking nakita, ay bigla na lang sumagi sa isip ko na kunin ang botelya at inilagay ko iyon sa aking bulsa. Bukod sa langis, ay may ilang halamang gamot din sa loob ng bag ni Ate Sandra, tulad ng ugat ng makabuhay at ilang piraso ng bunga ng kalamansi at ilang tangkay na may matutulis na mga tinik. Halos naguguluhan ako ng gabing yon dahil sa mga laman ng bag ni Ate Sandra na halos puro pangontra sa mga aswang ang laman ng kanyang bag. Dahil sa nangyayari, ay kinukutuban na ako sa pamilya ng aking nobyo. Marahil ay ito ang nais sabihin sa akin ni Ate Sandra kanina. Kaya mabilis kong kinuha ang lahat ng pangontra na nasa loob ng bag ni Ate Sandra. Dahil naghihinala ako sa ikinikilos ng ilang matatanda, lalo na ang kuya ng aking nobyo na si Mael. Matapos kong kunin lahat ang pangontra na nasa loob ng bag ni Ate Sandra, ay mabilis akong bumalik sa aking silid. Madali ko lang nakuha ang mga pangontra dahil nakabalot ito sa isang silag na supot. Nang makabalik ako sa aking silid, ay kinausap ko ang aking mga pinsan na parang may mali sa pamilya ng aking nobyo. At sinabi ko rin sa aking mga pinsan na wala doon sa loob ng kanyang silid si Ate Sandra. Dahil sa malikot na imahinasyon na lumulukob sa aking isipan, ay naisipan kong libutin ang kabuuhan ng bahay, sa labas man o sa loob. Sinabi ko rin sa aking mga pinsan na tulungan nila akong magmasid ng palihim upang hindi kami mahalata ng pamilya ng aking nobyo. Sumang-ayon naman ang aking mga pinsan dahil may hinala na ako na may lahing aswang ang pamilya ni Pablo. Kaya pala kadalasan sa mga luto nila ay walang kalamansi. Nang gabing yun, Sir Ken, ay isang pasya ang nabuo sa aking puso at isipan, na oras na mapatunayan ko na lahi ng mga aswang ang pamilya ni Pablo, ay lilikasin namin ng palihim ang baryo nila na hindi nila nalalaman, at hindi na rin ako magpapakasal kay Pablo. Isang estratehiya ang aming binuo ng aking mga pinsan upang malaman namin na angkan nga sila ng mga aswang. Nagkaisa din kami ng aming mga gagawin
upang tagumpay naming malisan ang baryo na wala ni isang masasawi sa amin. Dahil ng mga oras na iyon ay malakas na ang kutob ko na angkan nga sila ng mga aswang. Bago kami bumaba ng bahay, ay pinahupa muna namin ang aming mga sarili. Pilit kong kinakalma ang aking diwa upang malaya kong magawa ang aking pananaliksik. At hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ang karumal-dumal na trahedya na naganap kanina sa sayawan na ikinasawi ng isang lalaki. Nang humupa ang tensyon sa aking puso at isipan, ay naisipan na naming bumaba ng hagdanan. Nagkataon na wala ang ina ni Pablo ng mga oras na yon at wala din ang mga matatanda, kaya naisip kong samantalahin ang pagkakataon at sumang-ayon din sa amin ang panahon. Sinabihan ko ang isa kong pinsan na babae na palihim niyang ipaalam sa dalawang pinsan naming lalaki ang aming plano at iparating din sa kanila ang lihim na tinatago ng pamilya ni Pablo kahit na wala pa kaming sapat na ebidensya. Akala ko sa aking sarili ay ganap ko nang kilala ang aking nobyo. Subalit nagkamali pala ako dahil may lihim pala itong itinatago at may mga bagay na hindi pa niya binubunyag sa akin.